Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan na galiman ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Panginoon Kristo ay pagpapala sa sanlibutan ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, babasahin ko po ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan, ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 4, ng 6 hanggang 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Sinabi ng babae, nalalaman ko po ang paririto ang Mesiyas at tinatawag na Diyos. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, sabi ni Jesus, ang tinutukoy mo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol sa Kabanata 4, talatang 18 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hiniring niya ako upang ipangaral sa luha ang mabuting balita. Sinugo ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalayo, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan ng kaluwagan ng sinisiil at ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 7, hanggang 23. Ito po ang mensahe. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, lakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at itinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Palad ang mga taong hindi na mag-aalinlangan sa akin. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Sa panimula pa'y naroon na ang salita. Ang salita ay kasama at ang salita ay Diyos. Sa panimula pa'y kasama na niya ang Diyos. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangka. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 3. So, anong mensahe? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, binigay para sa ating lahat. Kusang na ipagkalob niya sa atin ang kanyang anak. Hindi ba ipagkalob niya sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Ituloy po natin sa Uluhan, Kabanata 4, talatang 9. Ito ang mensahe. Inihag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang subuhin niya ang kanyang buktong anak upang magkaroon tayo ng buhay. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabago ito ngayong linggo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay ipagpatuloy ko rin po sa inyo itong mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos na sa tema na ang Panginoon sa Kristo ay bayaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo rin na ang Panginoon sa Kristo isinugo niya o siya ay isinugo niya para sa biyaya at katanguhan. Ang Panginoon sa Kristo ay ipinakita niya ang kanyang lubos na pagmamahal at pagpapala sa sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na kanyang mismong bugtong na anak. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo, ang lahat ng bagay ay nilikha. At ang lahat ay ibibigay niya sa pamamagitan ng banal na Panginoong sa Kristo. Tayo ay, sa Kristo ay ang Mesiyas at siya ay, tayo ay kanyang sinagip mula doon sa kapangyarihan ng mga demonyo na kung saan ay nang likhain ng banal na Panginoon Diyos ang tao, ito ay aso ng demonyo at ito ay napailalim sa kanyang pangyarihan na nagdulot sa atin ng kamatayan. Ngayon tayo ay
Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo, ibinabalik sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang pagpapala ng buhay. Tayo ay mula ng buhay at tayo ay mabigyan ng pagkakataon na makapiling ng Diyos ng walang hanggan. So dati tayo noon ay noong mahikayat ng demonyo o ng Diablo si Bat Adam, so tayo nagkaroon ng kamatayan. So tayo ngayon ay binuhay na sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Yan ay isang mahalagang pagpapala sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. At hindi lamang yan. Maraming pagpapala na ibinigay ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at pagpalang ibibigay sa atin sa ating pananampalataya sa Kanya. At Panginoon Diyos na anuman yung ating hilingin ay ipagkakaloob niya at tayo ay Kanyang gagabayan hanggang sa takdang panahon. Tayo ay Kanyang bibigyan ng pagpapala hanggang sa takdang panahon. Ang kailangan lamang natin ay tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng anak upang paniwalaan natin ang mga pagpapalang ito upang tayo ay makalooban ng Diyos ng buhay at tayo ay walang hanggang pagpapala. So tayo ay ginabayan ng ating banal na Panginoon kung paano tayo mabubuhay at tayo ay iniligtas niya nga sa kadiliman o iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng demonyo. So ngayon, sa pamamagitan ng mapayapang paraan, ang pagpapalang ito ay ang Diyos ay nagpakasakit. Tayo ay maligtas. So ngayon, kung tayo ay nagpapakabuti sa gabay ng Panginoon sa Kristo, mawawala yung tayo ay hindi, kung ang pagkakasala, kung ang mga tao ay magbabago at hindi magkakasala, walang tao na mabibiktima ng krimen. Walang tao na magagawa ng kasalanan na siya maapi o magsasuffer sa pagkakasala ng iba, lalo na yung mabibigat. Kagaya ng slavery, kagaya ng pagpatay, kagaya ng iba't ibang mga mabibigat ang mga pagkakasala. So ngayon, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sapagkat nagtakdaan Diyos. Ngayon kung tayo ay hindi binigyan ng pagkakataon ng Diyos, makagaya tayo nung kay sa Sodoma, Gomora, Tiro, Sidon, at yung paggunaw sa mundo nung pagbaha. So ganyan, tayo ay kung hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos, hindi bibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa Panginoon sa Kristo, tayo ay hindi magpapatuloy sa ating buhay at tayo ay magmimiserable ang ating pamumuhay. Tayo ay kung kaya't ang Diyos ay nagtakda upang hukom. At kung sino ang mananampalataya sa Panginoon sa kanyang kalooban, ay siya makakapiling niya at maliligtas pagdating ng takdapan. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo, ay tayo ay may pag-asa diyan sa kaligtasan na yan o sa bayan. Ngayon, ang kailangan natin ay mananampalataya. Sa pamamagitan niya, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, yan ang pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at iba't ibang pagpapala sa pamumuhay na ito. Ay mananampalataya, tayo ay maaaring maparusahan pagdating ng takdang panahon. Sapagkat sa dalawa lamang mabubukod ang mga tao pagdating sa itinakda ng Diyos sa impyerno at ng Diyos sa kanyang pag-aari sa kalangitan. Kung makasusunod ka ng kalooban, na pagtiisan mo ang gumawa ng mabuti mula doon sa pagsunod ng Diyos, o parang sa pagtupad ng tayo ay nakasunod sa pamahalaan, parang halimbawa gano'n, tayo natili sa ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay yakapin natin na pananampalataya sa Panginoon sa Kristo upang lubos-lubos na pagpapala sa pamumuhay na ito at buhay na walang hanggan ang ipagkaloob sa atin at tamasahin natin sa atin. Sapagkat yung biyaya na ipagkakaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos ay ibibigay sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Kristo. Bagamat pinasisigat niya ang araw sa mabuti o ay higit na yung mga nanampalataya ay mahigit na tatamuhin pagdating noong takdang panahon. Sa panahon ito, ang mundong ito o ang nilang ay yung mundong ito ay pinangingibabawan at ito ay sinasamantala ng kasamaan. Ngayon, ng demonyo. So ngayon ay tayo ay itong Panginoon ito sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Ito dapat ay gagamitin natin sa mabuti at pagsasaluhan natin ito ang mga bigay na hindi madadagdagan pa ng banal na Panginoon Diyos kung tayo ay mananampalataya.
So yun muli, sana ay sana ay tayo ay patuloy na manampalataya sa ating manala Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo, sa Kanya ating sa pumuhay nito mula sa pangangaral ng mabuting balita sa lahat, mula sa Kanyang pang-isalamuha sa mga lupa. Sapagat ang Diyos ay nang aral siya ay nakituloy sa dampa o sa bahay ng mga mahihirap. Hindi siya nakituloy sa bahay ng isang kaharian para pangaralan tayo ng mabuting balita. Yung anak ng Diyos o ang Diyos din ay bumaba para tayo ay samahan mula doon sa dampa at tayo ay pangaralan sa o tayo ay gabayan sa kaligtasang espiritual, pagpapala ng kanyang pagkakas. So ngayon, muli sana tayo ay patuloy na magabayan ng ating Banal na Santa Maria at tayo ay sa ating pagbabagi ito ng mabuting balita. At kayo patuloy na magabayan ng mabuting balita ng kaligtasang espiritual. Malaking pag-asa ng kaligtasang espiritual. At tayo magabayan ng Banal na Santa Maria sa pagtalima nito at paghahayag nito. Ngayon ay higit sa lahat ay ang ating pagdinig, ang ating pagbayuin sapagkat yung inihayag ng Panginoon sa Kristo, ang mabuting balita, ang makagagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay ng may kaligtasan. Kung tayo tulungan ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Santa Maria, iba't ibang biyaya nga o kaloob mula Panginoon sa Kristo ay magpasalamat sa panahon ito at tayo ay malagpasan ang buhay na ito at tayo makita sa kaligtasan. At doon sa interpretability, patuloy tayo magkaisa at tayo ay mag-unawa ng ating mga reliyon at sa pag-unawang ito ay iiral yung kapayapaan, iiral ang kabutihan at pagtutulungan. Sa ngayon, may iwasan libahan, karahasan at pag-away naman. Maging ehemplo tayo sa